Ako nga po pala si Maribel Almonte, taga Rosario, Cavite, 49 years old. Nung wala pa po akong tindang merienda, meron pong mga magulang na nagpapaalaga po sila ng mga bata sa akin. Bali dito po sa loob ng bahay ko mismo dinadala ang mga bata. Umpisa po ako maglako, simula po ng 2015. Nag-start na po kami. High school pa lang ang anak kong panganay. Umaga pa lang po nag-prepare na kami mag-asawa. Maaga pa lang nakaprepare na yung lahat ng gagawin. Tapos pagdating ng mga 9 o'clock, nagre-ready na po ako magluto. Umpisa na po lahat yun. Lahat po ng aking mga lutuan, may mga nakasalang lahat yan, sabay-sabay. Tapos ako na rin po ang nagbabalot, mga kakanin, mga pichi-pichi, pansit bihon, kanton, malabon, ginatang mais, bilibilo, banana Q, kamote Q, karyoka, lumpiang gulay. Lahat po, tulong po kami ng asawa ko na siya yung nagtagatuhog ng mga banana Q, kamote Q, karyoka. Ako yung mga tagabalot ng mga pansit, bihon, kanton, malabon. 2:33 or 3 o'clock, umaalis na po ako ng bahay. Diyan na po ako sisisigaw sa kalye ng merienda. Nagtutulak ng kariton. Lahat po yun, tuloy-tuloy na hanggang sa mga 2 hours kung natatapos ang pagtitinda. Sa kariton po, mas makakapasok ako sa mga kalyeng maliliit. Kaysa sa e-bike, kung e-bike ang gagamitin ko, hindi po siya makakapasok sa looban. Hindi ko mapupunta ng aking mga customer. Kaya kariton po ang kailangan. May pakaunti po kaming sari-sari store. Doon po pinapaikot ang aking puhunan. Pagdating po ng hapon, namamalingkay ako sa grocery, panlagay naman sa tindahan. At pag kumita ang tindahan, paikot ko naman po yun sa puhunan sa merienda. Sa isang araw, namumuhunan kami ng mga 1,000 plus sa mga pansit bihon, kanton, malabon. Yung ibang items kasi halos, kumbaga sa isang araw din kami namamalingkay ng tansa, mga ilang araw kong nagagamit yung binibili naming mga kamote, saging, pang ilang araw siya. Mga 2 plus, isang araw. Pero yun, pang ilang araw ko nang gagamitin. Yung iba, tinikita ko po is nakakasapat naman po sa pang-araw-araw. Pag-aaral po ng anak namin bunso at yung pang-araw-araw namin pangailangan, yung mga iba pang bagay na kailangan namin sa bahay, araw-araw. So, nagsarili kami, hindi kami pressure. Meron kaming nahawak na oras na anytime pwede kaming mag-stop, magpahinga. Pero nung empleyado kami, araw-araw pumapasok. Minsan tuloy-tuloy pa. At sa araw-araw na paglalako, humihingi ako ng tulong at awa sa Diyos, ng lakas, ng pag-unawa, upang magkapagpatuloy sa paghahanap buhay sa araw-araw, upang matustusan ang aking pamilya, pangailangan sa araw-araw. Minsan po, merong mga customer na hindi nagbabayad. Pag sinabi mo naman ng customer ko na bukas, pupuntahan ko bukas. Pero wala pa rin, kahit sabihin mong bukas. Pag sinabi ng customer mong yung takdang panahon na pumunta mo ako sa ganun, kailangan puntahan mo. Kasi pag hindi mo siya napuntahan, sasabihin nilang wala nang pambayad, nagastos na nila. Kaya kailangan yung takdang araw nilang sinabi, puntahan mo sila, singilin mo sila. Sa awa tulong ng Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi man po nalulugi. Pero sa pagtitiwala sa Diyos, minsan, nagbabayad naman po sila. Minsan ho, talaga mainit, medyo mapagod. Pero kahit mapagod, sipin mo lang kailangan ng pamilya sa araw-araw. Mahirap, pero kailangan lumaban. hindi ko po ikinahihiya ang paraan paghahanap buhay ko dahil marangal. Wala kami nilolokong tao. Naging tapit kami sa kapwa namin. Hindi kami nahihiya dahil naglalako lang ako. Minsan, medyo may taong medyo mababa ang tingin sa'yo. Pero okay lang. Bahala na yung Diyos kanila. Sa Diyos pa rin ako nagtitiwala. Sa mga magulang na katulad ko, na naghahanap buhay na sa kalye, huwag po tayo mahihiya. Laban lang po tayo, maging tapat sa kapwa, at laging magtitiwala sa Diyos. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng magagawa, laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.